Pa-share naman po mga Lodi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Domingo Duaso, Lodi Erwin Matias, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Mike Guerina, Lodi Maria Denise, Lodi Roseller Tumangday, Lodi Baby Love Super Love, Lodi Maro 1, 2, 3, 4, 5, Lodi World Views, Lodi Ren Anti Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-4 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang maliit na bahagi ng tubig sa loob ng bakuran, tahimik itong kumikislap sa ilalim ng liwanag, na parang lihim na nagmamasid sa lahat ng nagaganap. Mula sa pasilyo, naglalakad ang ating bida ng dahan-dahan, sa kanyang isipan, malinaw ang boses na paulit-ulit na bumubulong na kahit na naitambako na si Mating Xiu, hindi pa ito tapos. Dagdag pa niya sa kanyang isipan, habang may mariin siyang tingin sa ibaba, na tiyak na magkakaroon pa ng mas mapanganib na mga insidente sa hinaharap. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, puno ng paghahanda at babala, na para bang nakikita na niya ang mga unos na paparating. Tumingin sa unahan na sinabi pa na kailangan ko pang lumakas. Bigla naman siyang may napansin, ang kanyang mga mata ay kumurap, mariing nakatuon sa kanyang unahan. Nakita niya pala ang babae sa kabilang pasilyo, tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang iglap. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ng babae, walang imik at walang galaw. Ang kanyang mga mata ay malamig ngunit mapagmasid, tila sinusukat ang bawat kilos at paghinga ng ating bida. At ilang sandali pa, sa gitna ng mabigat na katahimikan, nagsalita rin ang babae. Malamig at payapa ang kanyang tinig nang sabihin niya, ang pangalan ko ay number 7. Nagtatakang napasalubong ng kilay ang ating bida, na natiling tahimik habang pinagmamasdan siya. Sa likod ng katahimikan, malinaw ang pag-ikot ng kanyang isip, sinusubukang unawain ang kahulugan ng pangalang iyon. Habang nakatingin siya dito, sinabi niya sa isip na hindi pangalan ang sa kanya kundi numero. Tila pinalaki siya ng isang organisasyon. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na at dahil patay na si Mating Xiu, wala na siyang dahilan para manatili rito, kaya sinasabi niya sa akin ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. At pagkatapos nakangiti siyang tumingin dito at sinabi na magandang pangalan yon. Tahimik lamang na nakatingin ang babae sa kanya, walang bakas ng emosyon sa mukha. Tahimik na umalis ang babae, napasabi naman ng ating bida, bahagyang napataas ang tinig, teka lang. Walang emosyon ang tingin ng babae sa kanya nang lumingon siya, malamig at walang bakas ng kahit anong damdamin. Napasabi naman ng ating bida sa kanya na bakit ka laging nakatingin sa lawa. Bahagyang napatungo ng ulo ang babae, tahimik, na parang sinusuklian ang tanong ng ating bida nang walang salita. At ilang sandali pa, sumagot ito sa kanya, malinaw at mahinahon na dahil narinig ko na ang bulaklak ng lotus ay namumukadkad sa putikan. Tahimik naman na nakatingin lang sa kanya ang ating bida, hindi bumibitaw ng salita, ngunit ramdam ang bigat ng bawat titig. At pagkatapos, nagpatuloy na sa paglalakad ang babae, tahimik na pinagmamasdan siya ng ating bida. At lumipat na ang eksena sa Miriam Alliance. Mula dito, isang lalaki ang nagulat, ang boses niya ay mabigat at puno ng panghihinayang na sa kasamaang palad, ang inyong anak, ang batang mandirigmang si Mating Xiu, ay pumanaw na. Habang binabasa ng kasalukuyang alliance leader ang scroll sinabi niya na sinong pumatay sa kanya. Nakasalubong ang kilay nito na sinabi na tila gawa ito ng isa sa mga tagapagmana. Sumagot ang kasalukuyang alliance leader na ako na ang bahala doon. At ano ang susunod na ulat? Nakapikit na sinabi nito sa kanya na dahil sa insidenteng ito, hindi maganda ang opinyon ng publiko sa Jianghu. Pakiusap, pabalaykan niyo na ang mga tagapagmana na ipinadala niyo. Sumagot ang kasalukuyang alliance leader na hindi ko magagawa yan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa ibaba na sa kabila ng pagtutol ng aking mga anak, ipinadala ko pa rin ang iyong mga tao kasama nila, kaya dapat mas alam mo ang kasalukuyang sitwasyon doon kaysa sa akin. Marami na akong isinakripisyo, kaya walang paraan para pabalaykan ko sila ngayon. Sinabi naman ito sa kanya na pero hindi natin pwedeng baliwalain ang opinyon ng publiko. Napaliit ng mata ito na tumingin na sinabi na sa tingin ko. Mas mabuting ihinto mo muna ang pagbaliwala sa akin.
Sumagot naman ito sa kanya na isa itong di pagkakaunawaan, Sir. May madilim na tingin ang kasalukuyang alliance leader na sinabi pa na habang pinag-uusapan natin ito, may tanong ako. Bakit mo ako sinuportahan bilang pinuno ng alyansa? Sumuntok ito sa palad at sinabi na palagi ko po kayong nirerespeto, Sir. Sinabi naman sa kanya ng kasalukuyang alliance leader, itigil mo ang kalokohan at sabihin mo sa akin ang totoong dahilan. Matalim na tumingin ito na sinabi pa na sinong nasa likod mo. Napasalubong ng tingin ito at tumugon sa kanya na sa likod ko. Wala po, talagang nirerespeto ko kayo, Sir. Napahinga naman ang kasalukuyang alliance leader, at bahagyang ngumiti, isang mahinahong ngiti. At pagkatapos, sinabi niya dito ng malinaw at matatag, sapat na yan. Maaari ka nang umalis. Tumugon ito na sana ay makapahinga kayo ng maayos. At pagkatapos, umalis na ito ng tahimik, ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Nakatingin ng matalim ang kasalukuyang alliance leader at sinabi sa kanyang isip na kung sinuportahan niyo ako dahil iniisip niyo na isa lang akong matandang mahilig sa babae na pwede ninyong pakinabangan. Nagkamali kayo ng malaki. Dagdag pa niya habang naiisip ito na nagsimulang kumalat ang mga sabi-sabi tungkol kay Ma Tingxiu mula sa Shandong. May chismis na sinusubukan ni Ma Tingxiu na makipag-ugnayan sa Shandong Chamber of Commerce at, sa proseso, sinubukan niyang nakawin at ibulsa ang perang ipinapahiram ng mga night traders sa Shandong Chamber of Commerce. Walang balita na namatay si Ma Tingxiu, sa halip, ang sabi-sabi ay umalis na siya ng Shandong. At ang kanyang plano na magtayo ng Martial Academy ay nabigo. Naging mapayapa muli ang Shandong, pero may dalawang grupo na naligay sa desperadong sitwasyon. Ang mga night traders at ang Shandong Chamber of Commerce. Magulo ang mga night traders dahil nasangkot sila kay Ma Tingxiu, at ang Shandong Chamber of Commerce naman ay nabaon sa problema dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga night traders. Dagdag pa niya habang nakasabit ang supot ng pera sa kanyang balikat na at ako ang huling nagwagi. Nakakuha ako ng 200,000 taels. Habang naglalakad sinabi pa niya sa isip na sapat na ang perang yun para agad na dagdagan ang bilang ng mga tao sa aking squad hanggang ilang daan. Masayang sinabi pa niya na at para makakuha rin ng mga elixir. At nakarating na siya sa black market. Sinabi sa kanya ng matanda habang nakapikit na nakakapanghinayang, pero wala kaming anumang elixir. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida. Sinabi pa ng matanda sa kanya na sa tingin ko wala rin ang ibang mga sangay sa Shandong. Unti-unti nang nababawasan ang supply ng mga elixir, kaya sa tingin ko ay wala tayong makikita ngayong taon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na wala tayong magagawa. Masayang sinabi naman sa kanya ng matanda na dahil narito ka na rin naman, bakit hindi mo tignan ang ibang mga bagay? Masayang tumugon naman ang ating bida na naintindihan ko. Tumayo ang matanda na sinabi sa kanya na sumunod ka sa akin. Hinawi ng ating bida ang kortina, at dahan-daang pumasok sa loob. Napalaki naman ang kanyang mga mata sa nakita, halos hindi makapaniwala sa harap niya. Nakita niya pala ang iba't ibang sandata na nakadikit sa pader, bawat isa ay may kakaibang anyo. At naglakad siya papasok, dahan-dahan at maingat, habang bawat hakbang ay may kasamang pagtitimbang ng paligid. Lumingon siya sa paligid, napatingin siya sa gilid na sinabi niya sa isip na mukhang may mga kapaki-pakinabang na sandata rito. Lumapit siya sa mga espada, pinagmasdan niya ang bawat talam. Kinuha niya ang isang espada mula sa pader, sa isip niya. Tahimik niyang sinabi, maibibigay ko ito kay Guangtou. Pinagmasdan niya ang espada, habang sinasabi iniya na magkano ito. Sumagot sa kanya ang matanda na napakatalas ng iyong mata, 6,000 taels. Sumagot ang ating bida na bibilhin ko ito. Muling sinabi sa kanya ng matanda na magandang desisyon. Bigla naman, siyang may napansin sa ibaba, at agad tumigil ang kanyang mga mata sa isang tiyak na punto. At nang makita niya ang dalawang espada, napasabi siya na ito ay agad na sinabi ng matanda sa kanya na mahusay ka talagang pumili ng sandata. 2,000 taels yan. Makikita ang espada na sinabi niya sa matanda na pakibigay na rin sa akin ang mga ito. Dagdag pa niya sa isip na ibibigay ko ito kay Guan Hui. Biglang may napansin siyang laruan na mga taong gumagawa ng mga estilo ng martial arts. At tinanong niya habang makikita ang mga ito sa lamesa na binibente rin ba ang mga ito. Kinuha niya ang isa sa mga ito at pinagmasdan. Habang sinasabi naman ng matanda sa kanya na oo.
Bakit ko naman ilalagay dyan kung hindi ko ibebenta? Buong buhay ko na akong nagbibusiness sa black market, at hindi pa ako nakakakita ng mga katulad niyan. Makikita sa palad niya ito na sinabi pa niya sa isip na hindi ko alam kung bakit, pero nakukuha ng mga iskulturang ito ang atensyon ko. At pagkatapos, mariin niyang pinagmasdan ito, tumingin sa matanda at sinabi niya na bibilhin ko ang mga ito. Tumugon ang matanda na talaga. Sinabi pa ng matanda sa kanya na mukhang kakaiba na sabihin ko ito, pero wala pang sumusubok na bumili ng mga iskulturang iyan sa halagang 2,000 taels. Masayang tumugon naman ang ating bida habang nakatingin dito na laging may unang pagkakataon. At lumipas ang oras, palubog na ang araw, ang mga anino ay humahaba at ang paligid ay napuno ng gintong liwanag. Muli, pumunta siya sa yungib. At makikita ang kanyang biniling mga postura ng martial arts, bawat isa ay nakapwesto sa mga larwang tao. Inilatag niya ito sa lupa, maingat at sistematiko, habang nakahawak siya sa baba at nakatingin sa mga postura ng martial arts. Ang bawat galaw at posisyon ng mga laruan ay nagdudulot ng pag-iisip at pagsusuri sa kanyang isipan. Napapaisip siya kung paano maisasabuhay ang bawat diskarte, paano magiging kapaki-pakinabang sa tunay na laban, at ramdam niya ang bigat at lalim ng sining ng martial arts na unti-unting bumubuo sa kanyang kamalayan. Dagdag pa niya sa isip na hindi ito ginawa para lang sa katuwaan. Walang duda na nagpapakita ang mga ito ng isang uri ng galaw. Makikita ang isang laruan na tao na nakapwesto sa isang matinding postura ng martial arts. Inangat niya ang kanyang kamay, tila susubukan niyang gayahin ang galaw na iyon. At ilang sandali pa, ginaya niya ang postura ng laruan, bawat galaw ay maingat at tiyak. Ramdam ang puwersa sa bawat kilos niya. Bawat muscle at pagkilos ay nagpapakita ng balanse at kontrol. Halos makita mo ang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan, habang unti-unting nabubuo ang sining at kapangyarihan ng martial arts sa kanyang pagkilos, na tila buhay na buhay ang bawat diskarte. Napangiti siya at sinabi pa sa isip na nararamdaman ko ito. Dagdag pa niya na ang mga iskulturang ito ay ginawa ng isang taong talagang nakakaintindi sa martial arts. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata. Ika-41 kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang labas ng yungib na sumapit na ang gabi. Ang langit ay balot ng dilim. Patuloy na nag-eensayo ang ating bida, ginagaya ang bawat galaw mula sa mga larwang tao. Sinabi pa niya sa isip habang ginagaya ito na kung pag-e-espada ito, siguradong nabasa ko na agad kung anong klaseng mga galaw ito. Dagdag pa niya habang malakas na sumipa na pero isa itong ganap na bagong martial art, kaya hindi madaling intindihin. Bukod dito, hindi ito tipikal na fist technique. Sa pamamagitan ng pagbabago sa fist technique, nagiging isa itong martial art na gumagamit ng buong katawan, kabilang ang mga kamao, paa, likod ng kamay, siko, tuhod, at maging ang mga balikat. Malakas siyang sumuntok sa hangin, at kitang-kita ang impact na nagmula rito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng hangin na tila napyunit, at ang puwersa ng suntok ay lumikha ng alon na gumalaw sa paligid. Makikita ang kanyang kamao, mahigpit ang pagkakakuyong, habang ang enerhiya ay unti-unting lumiliwanag mula rito. Napangiti siya, isang bahagya, ngunit tiyak ng ngiti, tanda ng kasiyahan at kumpiyansa. Sa likod ng ngiting yun, malinaw na naroon ang pag-unlad at ang katiyakan na ang kanyang pagsisikap ay hindi nasayang. Huminga siya ng malalim, kasabay ang marahang pagbaba ng kanyang kamay sa unahan. Unti-unting kumalma ang enerhiya sa paligid, at ang tensyon sa kanyang katawan ay dahan-daang nawala. Nakatingin siya sa ibaba, at sa kanyang isipan ay malinaw na sinabi na 5 galaw. Ang mga salitang yun ay simple, ngunit puno ng kahulugan, parang isang paalala sa sarili at isang panata ng patuloy na pag-unlad. Dagdag pa niya sa isip na itong 33 iskultura ay nagsasagawa ng 5 magkakasunod na galaw. Napaka-praktikal ng mga ito. Kinuha niya ang isa na sinabi pa sa isip na gayunpaman, dahil hindi ko alam ang cultivation technique ng mga galaw na ito, hindi ko pa masasabi kung gaano sila kalakas. Itabi natin sila ayon sa pagkakasunod-sunod ng galaw, hindi sa random na ayos gaya ng ginawa ko noong una. Naalala niya noong inabot ito sa kanya ng matanda na dahil bibilhin mo naman ang mga ito, ilalagay ko sila sa kahon kung saan sila orihinal na nakalagay. At ilang sandali pa,
makikita na isa-isa na niyang ibinabalik ang mga yun sa kahon. Maingat ang bawat galaw. Mula naman sa ibabang gilid ng kahon, biglang may bumukas na isang lihim na bahagi. Sa loob nito, isang papel ang dahan-daang lumantad, tila matagal nang nakatago at naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, maingat ang bawat galaw na parang takot na masira. Tahimik niyang binasa ang papel. At makikita ang nakasulat sa papel na Mount Tianmen, Xian Peak. Naiisip niya ang lugar na sinabi pa niya sa isip na ang Mount Tianmen ay nasa Hubei. Nagpunta rin ako roon noong naglalakbay pa ako sa Central Plains noong kabataan ko. Mariin na nakatingin siya dito na sinabi pa sa isip na bakit kaya ang lokasyon ng Mount Tianmen, Xian Peak ay nakasulat sa kahon ng mga iskulturang ito. At sa tago pang paraan, napangiti siya na inabi pa sa isip na tara at tignan natin kung anong nandoon. Dahil hindi ko naman malalaman ang anuman maliban na lang kung pupunta ako roon mismo. At pagkatapos, makikita ang Billy family. Makikita ang ating bida na may nagsasalita na pupunta ka sa Hubei. Nakatingin lang ang kanyang ama, may bahagyang ngiti sa mukha, isang ngiti na puno ng pagmamalaki at tahimik na kasiyahan sa kanyang anak. Samantalang ang kanyang ina ay hindi nakatigil sa pag-aalala. Ang mga mata niya ay puno ng pangamba at pagmamalasakit. Habang tahimik din na nakatingin ang ating bida sa kanila, ramdam niya ang halo ng emosyon sa mukha ng kanyang mga magulang, ang pagmamalaki ng ama at ang pag-aalala ng ina. At naalala niya ito na nakaharpa sila sa lawa. Makikita ang mukha ng kanyang ama na may malalim na tingin. Napatingin naman sa kanya ang ating bida. Hinawakan siya sa balikat ng kanyang ama na sinabi sa kanya na mayroon kang isang bagay na hindi dapat kalimutan sa mga panahong gaya nito. Dagdag pa ng kanyang ama sa kanya na laging maging magalang, maging sa mga taong nasa ibaba mo. Napangiti naman ang ating bida nang maisip niya ito, isang bahagya ngunit taos-pusong ngiti. Ramdam niya ang init ng pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang. At muling naalala niya ito na sinabi sa isip na nakakapanghinayang. Kung paulit-ulit sanang ibinigay ng aking ama ang payong ito noong ako pa ang pinuno ng alyansa, hindi kaya naging iba ang nakaraan kong buhay. Nagulat naman siya nang magsalita ang kanyang magulang na dumating si Lin noong wala ka rito. Napasabi naman ng ating bida na ano? Sinabi ng kanyang ina na dumaan lang siya para bumati. Naging masaya ang aming oras. May gulat sa mukha ang ating bida na napasabi sa isip na pumunta siya para makita si ina. At sinabi ng kanyang ina ano ba talaga ang tingin mo sa batang yon? Napangisi siya at sinabi na katulad lang ito ng sinabi ko sa iyo noon. Gusto ko munang mag-focus sa mga bagay na gusto kong gawin ngayon kaysa ang magpakasal. Tinanong siya ng kanyang ina na ang ginagawa mo ba sa mga araw na ito ang talagang gusto mo? Napatingin siya sa ibaba na sumagot na opo. Tahimik namang nakatingin sa kanya ang kanyang ina. At napangiti siya na sinabi na ina, napakasaya ko sa mga araw na ito. Makikita naman sa kanyang mga magulang ang bahagyang ngiti sa kanilang mukha, isang mahinahong pagtanaw ng pagmamalaki at pagmamahal sa kanilang anak. Ang mga ngiti nila ay tahimik ngunit puno ng damdamin, na nagbibigay ng init at kapanatagan sa sandaling iyon, at ramdam ng ating bida ang koneksyon at suporta na patuloy niyang nadarama mula sa kanila. Masayang sinabi ng kanyang ina, na may bahagyang ngiti sa labi at init sa tinig, sige, hanggat masaya ka. Ang mga salitang iyon ay puno ng pagmamalasakit at pagtanggap, at ramdam ng ating bida ang ginhawa at saya sa puso niya. Nakatingin din sa kanya ang kanyang ama, bahagyang nakangiti, matay puno ng pagmamalaki at payapang kasiyahan. At pagkatapos, makikita ang Song family. Masayang sinabi ni Song Eugene hahaha, tuloy ka. Gumalang ang ating bida na sinabi niya na kumusta ka po. Inalalayan siya ni Song Eugene na sinabi na sige, sapat na ang mga pagbati. Puntahan na natin si Lin. Malamang ay nasa training ground siya. Sumagot ang ating bida na naintindihan ko po. Habang naglalakad siya, sinabi niya sa isip na balak ko sanang dumiretso sa Mount Tianmen noong una, pero nag-alala ako kay Song Eugene, na pinarusahan ako sa pamamagitan ng pag-uutos na dalawin ng madalas si Song Hualin. Dagdag pa niya sa isip na at nagpapasalamat din ako na pinuntahan niya ang aking ina noong wala ako. Binuksan ng tagapaglingkod ang pintuan ng training ground, at sa isang iglap ay nagbukas ang daan para sa kanya. Pinapatuloy niya ang paglakad at paggalaw sa loob ng ating bida. Nakatingin siya, mata ay nakatuon sa unahan.
Habang si Hualin ay nagsasanay ng espada, bawat galaw niya ay maingat at may layunin. Ang tunog ng bakal na dumudungaw sa hangin, ang bilis at tiyempo ng bawat hampas. At ang konsentrasyon sa kanyang mukha ay nagpapakita ng dedikasyon at disiplina. Patuloy siyang nag-eensayo, bawat galaw ay tumpak at puno ng disiplina, habang pinapanood siya ng ating bida. Bigla naman siyang napansin ng lalaking kanyang tagapaglingkod. Sinabi ng ating bida sa isip habang nakatingin dito na isinasagawa niya ang galaw na itinuro ko, ha? At sinabi ng tagapaglingkod ni Hulain na narito si Young Master Billy. Agad namang napatingin si Hualin. Tumigil ito sa pagsasanay at lumapit sa kanya at sinabi na narito ka pala. Sinabi ng ating bida sa kanya na naabala ko ba ang pagsasanay mo? Sumagot sa kanya si Hualin na hindi, patapos na rin naman ako. Sinabi ng ating bida sa kanya na narinig ko na pumunta ka sa bahay namin. Sumagot ito sa kanya na oo, pinuntahan ko ang ina mo. Napasabi naman ng ating bida sa isip na kung iisipin, narinig ko na namatay ang ina ni Song Hualin noong bata pa siya. Masayang sinabi naman sa kanya ni Hualin na pwede mo bang tignan ang mga galaw ko? Tumugon naman ang ating bida sa kanya na sige. Nagulat naman ang kanyang tagapaglingkod nang marinig niya yun, ang mga mata niya ay kumurap at bahagyang napalunok sa hindi inaasahang narinig. Itinaas ni Hualin ang kanyang espada, handa nang ipakita sa ating bida ang kanyang galaw. Mabilis na inangat ni Hualin ang kanyang paa, bawat galaw ay maayos at tumpak. Ang bilis at kontrol sa kilos niya ay ramdam ng ating bida, habang sinusubaybayan ang posisyon at balanse ng katawan. Itinusok niya ang espada sa hangin, mabilis at tiyak ang galaw. Ang bakal ay kumikislap sa liwanag, at ramdam ang puwersa at kontrol sa bawat hakbang. At muli niyang idiniin ang paa sa sahig, bawat kilos ay kontrolado at tumpak. Ang epekto ng bigat at puwersa ng paa niya ay ramdam sa paligid. Winasiwas niya ang espada sa hangin, at tila sumasayaw ito, gumagawa ng iba't ibang postura na puno ng lakas at balanse. Ang bawat galaw ay maingat ngunit mabilis, at ramdam ng ating bida ang puwersa at ritmo sa likod ng bawat swabe at tumpak na was-iwas ng espada. Habang nakatingin naman ang ating bida, tumigil si Hualin at sinabi sa kanya na noong pagkakataong yon, umiwas ka sa ganitong paraan at binaliwala ang galaw ko. Dagdag pa niya na kaya ito ang naisip ko. Isang mabilis na buwilo ang ginawa niya, ang galaw at tulan at tumpak, halos dumaloy ang buong katawan sa ritmo ng pag-ikot. At isang malakas na pagwasiwas ng espada ang ginawa ni Hualin, mabilis at puno ng puwersa. Napasabi naman ng ating bida sa isip habang hawak ang espada na ang galaw na ito ay tiyak na bumubuo sa dati niyang kahinaan. At sinabi niya kay Hualin na paano kung umatake ako ng ganito. Makikita na tinamaan si Hualin ng kaluban sa katawan na napasabi na Napaisip siya na napahingang sinabi na kaya pala hindi ang naisip kong ideya ang sagot, ha? Sinabi naman ng ating bida sa kanya na gayunpaman, dahil naisip mo yan sa loob lang ng maikling panahon, masasabing. Napakahusay na nito. Nakangiting tumingin sa kanya si Hualin at sinabi na salamat. Itutuloy ko ang pag-iisip tungkol dito. At sinabi pa nito sa kanya na kaya, bakit ka narito? Tumugon siya na wala namang espesyal na dahilan, talaga. May nagtatakang mukha si Hualin na napasalubong ng kilay na napatanong na ano. Sinabi sa kanya ng ating bida na bilang parusa sa pananakit sa iyo noong huling laban natin, iniutos sa akin ni Patriarka Song na dalawin ka ng madalas. Napapikit naman si Hualin na sumagot na seryoso. Lumingon ng tingin ating bida at sinabi pa niya na ngayong nakita, aalis na ako. Sumagot naman sa kanya si Hualin na sige. Nakatingin ang dalawa habang papaalis ang ating bida ng tahimik. At masayang sinabi ni Hualin sa kanya na sa susunod, huwag kang pumunta dahil lang sa parusa. Napangiti naman ang ating bida habang nagpatuloy siya sa paglalakad, isang bahagyang ngiti na puno ng kasiyahan at kapanatagan. Habang malapit na sa trangkahan ng ating bida, kasabay na ring naglakad si Hualin. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata.